Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Taurus for April 20 to 26. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam yung Sun, Moon at Rising sign nyo, sa dulo ng video, we have a link para mapanood nyo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung kailangan nyo po ng private readings or spell works, you can message me, or for face-to-face reading po, Friday to Sunday, nasa Omay Gulay po tayo sa Session Road. And to support us, you can click the join button or the thanks button sa baba. So ano ba mga cards mo, Taurus? We have here Unexpected Visitor, Goblins, Movement, and Wide Open. Tapos si Ride the Wave into the Unknown and Bone Collector. Ganda, ha? And yung deities mo is si Vulcan at Sun. Okay, so ano bang expected natin this coming week? Actually, magtatagal to until magpo-progress to, mararamdaman pa yung effect nito hanggang about mga 6 weeks na dagdag pa. Ayan. So, may time frame tayo. Pero na-expect natin, ayun na nga, number 41, unexpected visitor. Literal, may mga hindi mo inaasahan pwedeng tao sa nakaraan mo. O may mga memories ka na sinopress na medyo bubulat-latin. Pangit ng uungkatin ng universe. Kasi may mga dala tong lessons, may mga dala tong healing para sa end mo. And the unexpected visitor is also advising na in part of your spirituality, meron itatouch doon yung universe. Na sabihin na lang natin na hindi mo pa na-realize na that's part of your spirituality. Sabi natin parang pwedeng evolution mo na to in terms of your sa spiritual life mo. Yung yung yes, nakikita niyo po siya. Yung moment din na kung hindi ka pa ganun kalawak yung iyong pananaw o pag-iisip tungkol sa spirituality, ando nabubuksan ng universe yung path for it para maintindihan mo na this is where you belong. And the card of the unexpected visitor is nag-a-advise din na since may mga negative din na visitor sa darating, gamitin mo yung tinatawag nating discernment. Huwag lang tanggap ng tanggap. Kumbaga, yung masabi nga huwag mahihiyang magtanong. So, ask the universe. Pero most ang mga unexpected na darating sa'yo, it's more related to the positive side. Now, ano pa bang expect natin? We have here number 5, goblins. Meron akong napanood. Sabi, if you want more, give more. Parang ganun yung theme. Kung gusto mong tumanggap, magbigay ka. Weird, di ba? Ganito siya. Bakit gano? Bakit kailangan ganun? In the spiritual aspect kasi, in the physical, para madami ka matanggap, kailangan kuha ka ng kuha. Hakot ka ng hakot. Andiyan na kabig ka ng kabig. That is in the physical. But in your case, sa spiritual, if you want to receive more, this is the time that you need to give more. Why? Nagtatanim po tayo. Nagets mo na. The more you plant, the more you will harvest. Hindi man siya darating, let's say, tomorrow, or sa pamamaraan na gusto mo. But when the universe gives back, ay, humbling ka. ikaw na lang yung problema na, wait lang, wala na akong mapaglagyan. Wait lang, wala na akong suksukan. Because you cannot outgive the universe. Hindi mo kayang tapatan yung universe kapag nakinig ka, binalik sa'yo, ay day, ikaw na lang talaga yung mamomblema, paano mo to gagastusin. Wala kang magiging ibang option kung hindi gamitin ulit. So that's what the universe is wanting to tell you. Goblins kasi they are greedy. Pero in this case, you need to be a giver. Well, minsan may magtatanong, ang hirap kaya magbigay, wala naman ako ibibigay. Kasi lawa ka may isip mo. Hindi lang to tungkol sa pera. It could be your understanding. It could be yung time mo, yung advice mo, yung presensya mo, yung hospitality mo. Madami. Huwag nating i-constrain
sa finances or material lang. Kasi ito na yung mga, ito na nga, kaya natuwa ako kanina, di ba? We have your next season number 28, si movement. Okay, kalma ka lang ha. Nasa stage ka of growing. Nasa stage ka din ng, in a way, planting. So the universe wants you or needs you to stay where you are. Kung magano yung huling pinagawa sa'yo, tuloy mo lang, friend. Huwag tayong magmadali. Remember, may timing ang lahat. The universe's timing for you is to stay where you are. Kasi, pinaprepare pa ng universe yung ibang daan na tatahakin mo. Pag minadali mo yon, paano kung merong lubak? Paano kung sira yung bridge? Gets mo yung point? So, yun yung in-advise ng universe mo na, kalma ka lang. Huwag tayo masyadong nagmamadali. Huwag na yung masyadong nagpipilit. Yung tinatawag na hinog sa pilit. Now, this card is also showing din na may mga unfinished ka pang mga ibang projects na naisip at sinimulan mo. It's time that you return sa kanila. Now, medyo yun nga lang din. We have your number 42, wide open. You need to zone in. Alam mo yung tipong ina-advise ka ng cards na kailangan mong makipag-connect ulit, makipag-collaborate ulit in a small group of people. Kasi dati masyadong madaming siyempre, ruling planet mo, Venus. So, andun yung influence na you like luxury, andyan na being in the center also of the attention. So, sinasabi naman ng universe na wait lang. This time, you need to do or you need to focus on a few set of people. Huwag masyadong madami kasi minsan doon ka nagkakaproblema. Ang dami, doon ba, doon nagsimula yung mga chismis dati. Doon nagkaroon ng mga problems. Kasi ang dami-dami nga. Tapos, hindi naman lahat is ka-same level ng utak mo or pareho kayo ng mga target sa life. Ayun, ending ang gulo. So, the card is saying, kalma, don't move yet. Doon lang tayo sa mga certain number of people na kasalukuyan, okay yung energy nila towards you. Ito ka nga muna. Now, ano pa ba expect natin? So, number 14, ride the wave. Yun, may mga mauuna talaga sa'yo. Kasi, this is a moment na yung remember, balik tayo dito sa giving, sa goblins mo. This is a moment na you will be a support sa maraming tao. Andoon yung point na sabihin natin na may mga yung ibibigay mo hindi lang naman to finances Andoon na may mga ibibigay ka sa kanila na makakatulong. Kumbaga, this will be your investment. Ito na yung part ng pag-receive mo. Magigive ka na Ito na yung pagtatanim mo. Ito na yung moment na meron ka ng may binhi ka na sa takdang oras is aanihin mo. Ngayon, again, yung pag-ani, hindi lang naman to, ang abundance, hindi lang naman sa pera. Maraming klase na abundance. Malay mo, ito yung abundance of opportunities na. It could be an abundance of good health, abundance of healthy relationships. Ang dami. Even good night's sleep, safety. So, madami. So, this is a moment na sinasabi ng ride the wave. Ito na yon. Plant. And it's about time also be a big support. Kung naglaro ka ng mga RPG, ito yung magiging healer ka, ikaw yung magiging support character, pero napaka-powerful mo, di ba? Now, ano pa? We have your number 7, Into the Unknown. Literal, magiging parang Elsa ka kapatid. Literal talaga mag-venture ka because once you give, andoon na nakikita ng universe Okay, you give. So, I need to give back to you. Tatapatan ko yung binigay mo. That's the time na mag-open yung new opportunities. Actually, andudugtong na natin dito din si Bone Collector. Andoon na as you progress, andoon na para may mga bagong avenue i-open ng universe na hindi mo pa ine-expect na parang na-dream mo lang siya dati. Ngayon, it will be a reality. And ito na yung, kumbaga, ang maganda dito, magiging parang pioneer ka. You will be opening maybe a new sort of practice or andoon na may mga downloads ka or may maintindihan ka na parang hindi napapansin ng iba.
So, huwag kang matatakot na para mag-open ng bagong doors ang universe. Dahil pag ang universe nag-open ng door, kapag yung daan na hinihintay mo maayos is biglang naayos, dire-diretso ka niyan. And there will be no one who will be able to stop you. And the bone collector is saying, literal, you'll be collecting a lot of things along the way. Number one is about creation. It's about pioneering. Tungkol siya sa bright new beginnings. So you will have that reset and have that bright new beginnings. Dagdag natin yung sinasabi pa ng deities mo. Si Vulcan, 15, diligent, humility, and a wish to forge. And si Sun, number 1, center self and a wish to shine. See? Even your deities are supporting yung reading kanina. As you create a path, as si Vulcan kasi siya yung, kung naalala ko, siya yung gumawa ng mga weapons, ng mga gods, sa Roman yata to, sa Roman mythology. Siya yung gumawa ng mga thunderbolt, yung mga pitchfork, siya yon. And siya yung nagbigay ng daan para manalo yung mga gods doon sa war nila. And you are Vulcan. Because once you fulfill your mandate duty, taga-create ng weapon ng mga nasa paligid mo para manalo sila, then the card of the sun is saying, then it's time for you to shine bright, shine more, and be better than you were before. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago po kayo, subscribe, like, and share. At kung kailangan nyo po ng private readings or spell works, message nyo lang po ako. And every Friday to Saturday, nasa face-to-face reading, may face-to-face reading po tayo sa Oh My Gulay sa Session Road. So, maraming salamat, Taurus. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. Mula po dito sa Baguio City. Have a great day. Bye for now.